Naaresto ang isang babaeng itinuturing na most wanted person sa bayan ng Cabiao, Nueva Ecija ng mga pulis ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO noong Enero 13, Martes sa Barangay Bagong Silang, Cabiao. Ang pag-aresto ay naisagwa sa pamagitan ng Manhunt Charlie Operations sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Herel Dagit L. Bruno, Provincial Director ng NEPO, at alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., Regional Director ng PRO3. Ayon sa ulat ng pulisya, ang suspek ay isang 36 anyos na babae at residente ng nasabing barangay. Siya ay inaresto ng pinagsanib na puwersa ng Cabiao Municipal Police Station 1st Provincial Mobile Force Company at 3rd MP Cabiao Platoon Base sa bisa ng warrant of arrest. Ang akusado ay hinahanap ng batas dahil sa kasong robbery sa ilalim ng Article 294 ng Revised Penal Code na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Pahayag ni Police Colonel Bruno, patuloy ang NEPO sa mas pinaigting na kampanya laban sa mga wanted persons sa lalawigan bilang bahagi ng Enhanced Managing Police Operations at ng advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang most wanted person sa bayan ng Lupao kaugnay ng kasong panggagahasa noong Enero 15, araw ng Huwebes. Isinagawa ang pag-aresto sa pamagitan ng Manhunt Charlie Operation alinsunod sa direktiba ni Police Colonel Herel Dagit L. Bruno, Provincial Director ng NEPO. Ang operasyon ay pinangunahan ng pinagsanib na puwersa ng Lupao Municipal Police Station, Police Intelligence Unit o PIU NEPO at ng 2nd Provincial Mobile Force Company o PMFC, NEPO First Forward Operating Base sa Sitio Pingan, Barangay Parista, Lupao, Nueva Ecija. Ang suspek ay isang 40 anyos na lalaki at residente ng nasabing barangay. Siya ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Lupao Municipal Police Station ang narestong suspek para sa wastong dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Ayon kay Police Colonel Bruno, patuloy na pinatutunayan ng NEPO ang kanilang kasipagan at determinasyon sa pagsasagawa ng Manhunt Charlie Operations. Muli rin niyang inatasan ang lahat ng Chief of Police na paigtingin ang pag-aresto sa mga most wanted persons alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., Regional Director ng PRO3 bilang suporta sa Enhanced Managing Police Operations at sa adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Bilang bahagi ng pagsusulong ng food security at pinalakas na kabuhayan ng mga magsasaka, personal na pinangunahan ni na Department of Agrarian Reform o DAR Secretary Conrado M. Estrella III at Senator Rodante Marculeta ang pagtatanim ng breadfruit sa lupang pansakang ipinamahagi sa Samahang Magsasaka ng Barangay San Mariano sa bayan ng San Antonio, Nueva Ecija. Ang aktibidad ay layong bigyan ng alternatibong pinagkukunan ng pagkain at kita ang mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs, lalo na sa gitna ng patuloy na hamon ng produksyon ng bigas at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa DAR, ang breadfruit ay may mataas na sustansyang madaling alagaan at maaaring gawing kapalit o pandagdag sa kanin. Inaasahan din magsisilbi itong pangmatagalang pananim na makatutulong sa katatagan ng kabuhayan ng mga magsasaka. Kabilang sa itinanim ang 50 punla na nagmula mismo sa sariling sakahan ni Secretary Estrella bilang patunay ng kanyang personal na suporta sa programa.
Binigyang diin ni Secretary Estrella na ang pagpapakilala ng mga alternatibong pananim ay mahalaga upang mapalawak ang pagpipilian ng mga magsasaka at mapabuti ang kanilang kita. Aniya, hindi lamang lupa ang ipinagkakaloob ng pamahalaan kundi pati mga programa ang magpapaunlad sa kakayahan ng mga benepisyaryo na mapakinabangan ito ng lubos. Samantala, sinabi naman ni Senator Marcoleta na ang inisyatiba ay sumusuporta sa advokasya ng pamahalaan para sa sapat at abot kayang pagkain at maaaring magsilbing modelo para sa iba pang agrarian reform communities sa bansa. Dagdag pa niya, ang breadfruit ay may potensyal ding gawing produktong pangmerkado na maaaring pagkakitaan ng mga kooperatiba ng magsasaka. Nagpasalamat naman ang mga miyembro ng Samahang Magsasaka ng Barangay San Mariano sa tulong ng pamahalaan at nangakong aalagaan ang mga punla upang maging matagumpay ang proyekto. Umaasa rin sila na masusundan pa ito ng karagdagang pagsasanay, suporta sa teknolohiya at tulong sa marketing ng kanilang ani. Ang nasabing aktibidad ay patunay ng patuloy na pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan upang isulong ang kaunlarang pang-agrikultura, palakasin ang kanayunan at tiyakin ang seguridad sa pagkain ng bansa.